How to deal with anger. Father, paano ko ba aalisin ang galit sa buhay ko? That's a very good question. And I receive that question very often. And to tell you honestly, it has always been my struggle in my life to remove anger. I admit, I confess, I am also a very angry person. Then, now, I have learned to deal with my anger. I have learned to discipline my anger. I learned to temper my anger. And I think a lot of us would want to know how. Paano ko ba makokontrol ang aking galit? Well, the first thing that we should know is we should understand this experience that we call anger. Because anger is a very general feeling. It is a very general word that we use in this very negative experience. No? Napakalawak po itong salitang galit. Palagi nating ginagamit, pero hindi natin matuntun ano ba ang ibig sabihin. Pag naintindihan na natin kung ano itong galit, maaaring maiintindihan natin ang ating sarili at malalaman natin paano natin dadalhin, bubuhatin, at haharapin itong karanasan na napakapangit, napakasakit, napakabigat, at ayaw naman nating nararamdaman at nararanasan. The first thing that you should know, my dear friends, is this experience of anger has three phases. Merong itong tatlong yugto, tatlong kabanata. The first phase of anger is what we call irritation, init. But the second phase of anger is what we call rage. Dito pa lang talaga yung galit, pagwawala. And the third phase of anger is what we call resentment, sakit ng loob. Ito po yung tandaan nyo, na hindi natin maaalis ang pagkairita natin sa mga bagay-bagay. There will always be a certain thing or someone that would trigger us. Meron at meron tao, bagay, karanasan na talagang di natin maiiwasan. Nag-iinit tayo, naiirita tayo, na parang pumapasok sa isip natin, sa puso natin. Sinasaktan tayo, pinoprovoke tayo, tinutulak tayo para uminit ang ating ulo at damdamin. Minsan maliit lang na bagay Yun lang basura ng kapitbahay mo, nakikita mo dyan sa tapat ng iyong bahay. Yung lang mga hindi marunong mag-park sa daan, nakabalandra ang kanilang mga sasakyan, motor, na nagkokos ng traffic. Yung lang may naririnig kang very negative tungkol sa iyo. O yung pag nakikita mo yung ibang tao, mali yung desisyon na kanilang ginagawa, mali yung kanilang pinipili, there will always be something, someone, some experience that will trigger us, irritate us, mag-iinit at mag-iinit ka. At kahit na matapos ang isang problema, meron na naman ibang problema. Remember that life is a series of problems. At meron pa nga isang kasabihan, sabi niya, there will always be monsters in our life. Meron talagang pangit na mangyayari sa atin. Kung paano din sa ating Panginoon, dumarating din po yan. Itong mga nakikipagdebate sa Kanya, itong mga Pariseo, itong mga Eskriba, yan yung narinig natin sa mabuting balita. The Lord was also irritated with them. But, tingnan niyo po kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Yung pong init, that irritation, did not stay with Him. He released it. He expelled it. He removed it from His mind, from His heart, from His soul. Ang sabi po ng ating mabuting balita, Jesus sighed from the depth of His spirit. Siya'y nagbuntong hininga. Sabi niya, ano yung ibig sabihin nun? He felt it, but He did not feed it.
That is how you deal with anger. Huwag mong itatago, huwag mong kikimkimin, kasi ano man ang iyong tinatago sa iyong kalooban, pag naipon yan, sasabog ka. Halata naman eh. Pag naiirita tayo, pag galit tayo, tatanungin ka pa ng iba, galit ka? Hindi ako galit. Tapos nanginginig. Feel your irritation. Feel your frustration. Damhin mo ang iyong lungkot, ang iyong galit sa ginagawa ng ibang tao, sa nangyayari sa iyong buhay mo. Pero dun lang, yun lang. Damhin mo, pero wag mong dadagdagan. That is the meaning of do not feed it. Dahil pag dinagdagan mo yan, pag pinakain mo yan, yung init, nagiging nantunay na galit. Pag tinatago mo at pag nagpuno, diyan ka magwawala at makakasakit sa iba. Hindi natin po kasalanan kung tayo ay maiirita sa iba. But I tell you this, it is your fault if you allow that irritation, that anger to remain with you for a long time. Yan yung pangatlong yugto ng galit. Sakit ng loob, resentment. Dapat iniwan mo na, dapat kinalimutan mo na. Pero dinala mo pa. Basura yan. Dumi yan. Ang baho niyan. Ang sakit niyan. Ang bigat niyan. But you chose to bring it with you. Sinong may kasalanan nun? Sila? Hindi. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nun. Because you have chosen to bring it. Pinili mo, nadalhin mo, itago mo dyan sa puso mo. Sundan natin yung halimbawa ng Diyos. Naramdaman niya, pero tinapon din niya. We could also do that. When we get frustrated and irritated, let us make a big sigh from the depths of our spirit. Magbuntong hininga ka. Higutin mo yan. Ilabas mo yan. At pabayaan mo yan. That is a negative spirit that is trying to destroy your mind, your heart, and your goodness. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Pagkatapos siyang nilabas, abay, sumakay daw ng bangka, pumunta dun sa kabila. Opposite them. Kasi alam niya, walang mabuting mangyayari o wala siyang mabuting magagawa kung mananatili siya dun. Nagagalit, may puot, at may sakit ng loob. Isa nga pong advice ng mga psychologists ay, when you get angry or irritated, give yourself some time to be angry, to vent it out. Give a very specific time. Gaano katagal yung gusto mong manatiling galit? Time yourself. Orasan mo sarili mo. At pagkatapos ng oras na yon, sabihin mo, time's up. Tapos na. Move on. Yan yung problema na napakarami sa atin Bakit nahihilo sila? Bakit naka-high blood sila? Bakit sumasakit ang puso nila? Because they have not given time, limit to their anger. Sabi nila, getting angry with somebody is like allowing that person to live in your mind and heart rent-free. Pinapatira mo yung taong yon sa iyong isip at puso na walang bayad. Kaya nga, kung masamang loob mo dun sa isang tao at pinapatira mo siya dyan sa isip mo at puso mo, ang bait mo, kasi hindi naman siya kailangan nandoon pinapatira mo. Pinapagamit mo yung isip mo at yung puso mo. But kidding aside, hindi po yon kabaitan Ang tawag po doon, kamangmangan. Pardon for the term, katangahan. Dahil ginagawa mong biktima ang iyong sarili, nagpapaabuso ka dyan sa iyong negative feeling. Bakit pinapabayaan mo ang iyong sarili na makontrol ang iyong buhay dyan sa iyong mga negative thoughts? Ayaw ba natin maging masaya? Gusto natin. Pero tayo ay nagiging biktima nitong masamang karanasan, masamang nararamdaman. We can choose
to live this very bad feelings. But in order to be free, we also need the grace of God. Kaya nga, kahit na anong effort mo, anong lakas mo, kahit na gustong-gusto mo nang lumaya, manghihina ka pa rin dahil limitado ang ating lakas. Diyan pumapasok ang banal na Espiritu para pagkalooban tayo ng katalinuhan, ng karunungan, at ng lakas na piliin, damhin, pero ilabas, iwanan itong galit at puot.